may nakaambang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon po yan sa mga kumpanya ng langis. Sa pagtataya po ng mga taga-industriya, posibleng tumaas po ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantala, inaasahang 80 centavos hanggang 1 peso ang dagdag sa presyo ng diesel, habang 30 centavos hanggang 50 centavos naman ang aumento sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang inaasahang oil price hike ay dulot yan ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayon din ang usapin kaugnay ng nuclear deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Nasabat ng Bureau of Customs ang dalawang shipment na may laman na 12 smuggled na sasakyan na tinatayang nagkakalaga ng 10.8 million pesos sa Manila International Container Port. Ayon kay DOC Director Verne Enciso, dineklarang car accessories ang supplies ang naturang kargamento, ngunit na-flag dahil sa impormasyon mula sa intelligence. Matapos ang X-ray scan at inspeksyon noong Hunyo 5, nadiskubre ang mga nakatagong sasakyan kabilang na ang Acura Integra, Honda Civic at iba't ibang taon, Honda S2000 at Mini Cooper S. Galing sa Amerika ang shipment at consigned sa Danish Consumer Goods Trading. Kita man ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, malinaw ang paglabag sa Section 1400 ng Customs Modernization and Tariff Act. Tiniyak naman niyang papanagutin ang mga naturang responsable. Magpapakalat po ng 37,000 na pulis ang Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 16. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, tututok ang mga pulis sa seguridad sa paligid ng mga paaralan at pangunahing kalsada. Magkakaroon ng Police Assistance Desk, pati na rin ng mobile at foot patrols para sa tumulong sa mga estudyante, magulang at guro. Sinabi naman ni PNP Chief General Nicolas Torre na ito rin ay magiging pagsubok sa bilis ng tugon ng kapulisan. Bahagi ito ng kanyang pulisiya na isara pansamantala ang mga police box at community precincts para mas mapalakas pa ang presensya ng pulis sa lansangan. Layon din nito na sugpuin ang kriminalidad at tugunan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas ligtas ang mga komunidad, hindi lamang sa datos kundi sa aktual na pakiramdam ng mamamayan. Nakatakdang ilunsad po sa Hulyo ang makabagong Unified 911 Emergency Hotline bilang bahagi ng kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa kriminalidad. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malapit ng ganap na umandar ang sistema na layong mas mapabilis ang pagtugon sa mga emergency. Dagdag pa ng Pangulo, bahagi rin ito ng pinaigting na presensya ng mga pulis o cops on the beat na positibo umano ang naging epekto sa seguridad ng publiko. Unang ipapatupad ang Unified 911 Emergency System sa National Capital Region, DARMM, Ilocos Region at Central Visayas. Nagbuga po ng singaw na umabot po sa 900 metrong taas ang Bulkang Taal sa Batangas sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ng PBOX ngayong Lunes. Ayon sa ahensya, katamtaman ang pagsingaw na napadpad sa direksyon Timog Kanluran at Hilagang Silangan. Naitala rin po ang sulfur dioxide flux na nasa 412 tonelada kada araw noong Sabado. Wala namang naitalang pagyanig sa paligid ng bulkan. Sa kabila nito, nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang may mababang antas ng aktibidad, ngunit hindi pa rin ligtas ang paglapit sa bunganga ng bulkan. Isang sunog naman ang sumiklab sa Paraiso Compound Zone 6, Barangay Talabatres, Bacoor City, Cavite, bandang alas 10:40 ng gabi noong Sabado. Batay po sa paunang investigasyon ng Bacoor City Police Station, idineklara ang first alarm bandang alas 10:51 ng gabi, habang second alarm naman pagsapit ng alas 11 ng gabi. Dahang alas 12:15 ng madaling araw na ang Hunyo 8 ay idineklara itong under control at ganap na naapula ang apoy bandang alas 12:43 ng madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa rin po ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Bacoor upang matukoy ang sanhi ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala. Tinatayang nasa 200 pamilya mula sa mga single at two-family residential dwellings ang naapektuhan. Isang low pressure area o LPA at ang southwest monsoon
o yung hanging habagat ang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ayon yan sa weather forecast ng Pag-asa ngayong Lunes. Ayon po sa ulat ng Weather Bureau, namataan po ang LPA sa layong 275 km hilagang kanluran ng Baler, Aurora o 215 km kanlurang hilagang kanluran ng Bacnotan sa La Union. May katamtamang tsansa itong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Dahil dito makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang parte po ng Ilocos Region, Abra at dito sa parte ng Benguet. Samantala, inaasahan din po ang paminsan-minsang pag-ulan dito naman sa dako ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at dito rin po sa parte ng Antique. Samantala, dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Hindi rin po ligtas ang Metro Manila, Bicol Region, buong Visayas, Central Luzon, Mimaropa at Calabarzon sa mga pag-ulan at thunderstorm. Babala po ng Pag-asa, maring magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang katamtaman hanggang sa mga malalakas na ulan sa mga nabanggit na lugar. Dito naman po sa dako ng Mindanao at natitirang bahagi ng Luzon, asahan naman po ang mga panakanakang mga pag-ulan, dulot pa rin po yan ng umiiral na localized thunderstorm. Moderate hanggang malalakas na hangin naman at medyo maalon hanggang sa maalon na karagatan ang inaasahan sa kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at dito sa parte ng Visayas. Sa ibang bahagi naman po ng bansa, magiging banayad po hanggang katamtaman ang hangin at pag-alon ng dagat. Kasabay ng tag-ulan, muling nagpaalala o nagbabala ang Department of Health laban sa kaso ng dengue sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ating alamin ang mga sintomas ng dengue at ang mga paraan upang ito'y maiwasan. Isa ang Pilipinas sa mga bansang lubhang apektado ng dengue, isang sakit na dulot ng Aedes aegypti mosquito. Ayon sa Department of Health, ilan sa mga karaniwang sintomas ng dengue ay ang mga sumusunod. Mataas na laglat na umaabot sa 40 degrees Celsius, matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pantal sa balat, pagdurugo ng ilong o gilagid at pagkahilo at pagsusuka. Walang gamot ang dengue kaya't prevention ang pinakamabisang panlaban dito. Narito ang ilang mga paalala ng DOH. Search and destroy. Alisin ang mga pinamumugaran ng lamok gaya ng tubig sa lumang gulong, paso, bote at iba pa. Self-protection. Gumamit ng insect repellent at magsuot ng mga damit na may mahabang manggas. Seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor sa oras na makakaranas ng mga sintomas. Support fogging. Makilahok sa community fogging lalo na kung mayroong outbreak. Napakalaga ng partisipasyon ng bawat isa sa paglilinis ng kapaligiran. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Maging mapagmatsyag ngayong tag-ulan, ugaliing linisin ang kapaligiran upang mapanatili itong ligtas, lalo na para sa mga bata.